Yun, kakanan tayo dito sa may rotondang ito. Wow, ang ganda dito. So guys, oh, rock formation. Sa episode na to, may panibagong lugar naman tayong pinuntahan. Ito ang 100 Caves, ay isang community-based sustainable tourism na programa na pinamamahalaan ng Taga-Binet Neighborhood Tourism Association. Welcome to 100 Caves Caving Adventure. Nanguna si 100 Cave kasi, isa siyang interconnected passages. Ibig sabihin, yung ating entrance, hindi na natin babalikan yung paglabas. Iba yung ating exit. And then, ito ay isang multi-cave storage. Ibig sabihin parang palapalapag. Dito pwede kang lumabas dito, sir. Pwede ka lumabas yan, may ibang tagusan yan dyan. Dito pwede rin dito. Ito, kaya dito tayo dadaan. Okay. Kasi dito, babalik na tayo sa exit. Mas madali. Mas madali Yan, dito. yung mahirap ang exit. Taong 1990, ang 100 Caves, ito ay natuklasan ng isang katutubong palauan. Ito ay na-discover ng isang katutubo. Si Mr. Buegla is taga-Espanyola. Ang pagbisita sa 100 Caves ay nagsimula sa isang maikling pag-akyat patungo sa bungad ng kuweba. Dito pa lang ay matatanaw na natin ang mga taraw. Yung sa kabila, Okay, kitang-kita na natin. Yung photos nila. Ito ay may taas na 80 meters above sea level. Sa loob nito ay matatagpuan natin ang mga nakakamanghang rock formation na may iba't ibang hugis at laki. ang lalapan ng crystal. Wow. So, magiging clear din yan. Tapos dito sir, yung mga chandelier. Big chandelier, guys. Wow. Ice cream. Yung ano ng ice cream. Sulit ang caving adventure, guys. Napakalawak pala nito, sir. 359 meters ito sir. Wow. 359 meters? Opo. Hayaan nyo ipashare ko kayo sa isang nakakamanghang ganda ng 100 Caves. Tara, sanay samahan nyo po kami muli sa aming adventure. Let's go! Umpisahan na natin ang video. Magandang araw mga ka-adventure. Dito tayo ngayon sa may Balayong People's Park na kung saan ito ay madalas na pinapasyalan ng mga tagalungsod ng Puerto Princesa. Ang lugar na to ay tahimik, maaliwalas at punong-puno ng kulay. Bawat bulaklak, bawat hangin na dumadampi dito, parang may dalang paalala. Kaya ang kagandahan ng buhay ay nasa simpleng sandali. Ang Balayong ay isang sagisag ng cherry blossom na sagisag ng bagong simula. Gaya ng puno nito, minsan ay kalbo, pero muling namumulaklak. Pinapaalala nito sa atin na kahit ilang ulit tayo na malagas, ay may panahon pa rin tayo ng pag-usbong. Pero kung ang Balayong ay kwento ng pagbabalik at pag-asa, ang susunod naman nating pupuntahan ay pagbabalik tanaw sa kasaysayan. Let's go! So time check, 7:46 AM. At ngayon bibiyahin na tayo papuntang 100 Caves Caving Adventure. Ano man? Okay ka na dyan? Let's go! Okay, let's go guys. Simulan na natin ang adventure papuntang 100 Caves. So pansin natin, napakaganda ng panahon guys. Mula Balayong People's Park hanggang 100 Caves ay may tagal na 1.5 hour na biyahe. Dito na tayo mismo sa may kanto ng Salvacion. Ito yung papuntang Taytay, Rojas at ito yung papuntang Sabang or Barangay Taga-Binet. At pupuntahan natin dito yung 100 Caves Caving Adventure. So dito guys, dito sa kantong ito pumuntang Sabang is kanan. Yun, kakanan tayo dito sa may rotondang ito o kanto na to. So dito guys sa kantong ito, kakanan ulit tayo. So kanan lang. This way to Sabang. So yun ang direction natin. Dahil ang 100 Caves ay papuntang Sabang din talaga. Ayan, tanaw na dito guys yung Cleopatra's Needle oh. Ganda dito. Rock
formation. So dito guys ay malapit na tayo sa 100 caves. So yun na yung mga plug. Okay, dito papasok tayo. Welcome 100 Caves Caving Adventures. Ayun oh. Wow, Barangay Tagabinet, Puerto Princesa. So dito na yun guys, 100 Caves, 1 minute. Wow, ang ganda dito. So yun guys oh, rock formation. Napakaganda. Wow, ganda. Mapapansin natin na nature guys ang lugar na to. Ayun oh, ang ganda. Puro rock formation. So dito na tayo guys. Ayun oh. Good morning po. Papasok na tayo. Ayun, time check 9:06 AM. Arriving na tayo dito sa may 100 Caves, sa may holding area nila guys. So prepare muna tayo. Morning ma'am. Ma'am, anong oras po ma'am ang open ng 100 Caves ma'am? Ah, pwede na po. Okay. So, magkano po yung entrance dito ma'am? Yung aming regular tour po ano sa 500, yung aming extreme ay 1,000. Ito yung mga extreme. Ito yung mga extreme. Tapos ito yung pang regular. Yung regular natin ma'am, makaakyat din tayo ng ano, ng Yung cave. aming entrance pa po. Opo, sa cave. Mm-mm. Cave entrance pa. Puntang cave entrance galing dito ay nasa 80 meters. Mm-mm. So, ibig sabihin yung pinaka-view deck niyan, maakyat pa rin natin. Kasi mamaya magpapalipad sana kami ng drone doon sa taas. Pwede yun? Ah, sige po. Sige po. So yun, kamusta mga ka-adventure? Dito na tayo ngayon sa may Barangay Tagabinet, Puerto Princesa. Welcome to 100 Caves Caving Adventure. Ang ating kuweba kasi, ito ay na-discover nung isang katutubo, si Mr. Bueglaes, taga-Espanyola. Pumunta siya dito kasama yung pamilya niya. Ang hanap buhay nun kasi umakyat ng mga kuweba, manguha ng pugad ng balisa sayaw. Nasundan niya yung ibon, pumasok daw dito. So sinundan niya. Pagdating sa loob, malaki pala ito na kuweba. So halos maghapon siya ikot-ikot sa loob para tuklasin. So natuklasan niya maraming pugad, ng balisa sayaw. So ginawa na niya itong hanap buhay. Bawat sa isang linggo, isang bisis siya pumasok diyan siguro, ganun. So yun na, hanggang yung ibang bato dito, marami kasing taraw dito sa Tagabinet. So hanggang ang ibang bato, pinasok na rin niya na may mga pugad ng balisa sayaw. Kaya yun ang naging hanap buhay niya, yun ang binuhay niya sa pamilya. And kailan na-establish itong 100 Caves? Na-establish namin ito actually, nagsimula kami bilang asosasyon, Tagabinet Neighborhood Tourism Association, December 23, 2013. Yun. Kagawad pa ako noon sa barangay. So kasama ko yung mga kagawad ng yung council noon. Bumuo kami. 2014, 2015, dumami kami ng dumami yung mga membro na gusto. Anong taon ito officially nag-open? Actually, open ito officially is 2016. Kasi 2016 ng May, nag-soft launching na kami.
pinayagan na kami ng City Tourism na na mag-start o magtanggap ng guest as donation muna. As donation. Sige, kasi makilala, wala pa kaming presyo. Wala pa tayong entrance fee, ganun. And then 2017 nag-decide na kami kasama ni PPOR, City Tourism. Bumuo kami kung magkano dapat ang entrance fee. So ano yung kwento na napapaloob dito sa kuweba na to or sa kasaysayan ng kuweba na to, sir? Ito kasi dati Avatar Mountain ang tawag noong mga foreigner. Kasi nung nauna yung Ugong Rock bilang zipline, so ang mga turista ng Ugong Rock, dinadala ng kanilang mga tour guide dito. Parang sideline. So ang tawag Avatar Mountain. So wala pang ano yan. Basta papasok lang sila dito, ganun, walang entrance. Kumbaga, magtitip na lang sila doon sa tour guide. So walang entrance. May maratagpuan mo ba dito mga archaeological Wala tayo. figures, like, Wala. Kasi nung buto, like mga jar, gano'n? ay wala tayo niyan. Kasi ang 100 cave kasi more on ano talaga siya. Kumbaga parang virgin cave talaga ito eh. Ay, maganda. Kahit nung unang panahon hindi ito natirahan ng mga before war. Walang sign eh. Or either yung ating mga katutubo, walang tumira dito eh. Walang artifacts, walang mga sign na ito ay ginamit. Ano siya, natural talaga, nature lang talaga. Hindi talaga ito nagamit ng mga ninuno pa noon. Kasi walang nakita mga buto-buto na nahukay, mga ganon. Tapos, ang nandyan, makikita mo, yung mga bandal, siyempre yung mga, siguro, mga ibang mga tao dito, mga bugoy-bugoy, pagpasok dyan para maiwan yung pangalan, maglalagay. Formations, stalagmites lang yung matatagpuan natin sa... Actually, hindi lang yan. Marami tayong mga cave resident. Tulad ng whip scorpion na tinatawag. Para siyang gagamba na parang... Makakita tayo ng mga endemic species dito sa Palawan. Oo, nandyan. Paniki, nandyan sa loob. Tapos yung ating mga cave crickets. Cave crickets, mga spider, nandyan yan eh. Minsan, may maliliit na snake din. Kasi siyempre kumukuha din niya ng pagkain. So, pagkatapos kumuha ng pagkain, lumalabas din. Hindi sila tumitira sa loob. Kasi hindi nila tahanan yan eh. So, Ang nakatira talaga dyan, paniki, crickets, spider, tapos yung sinasabi nating whip scorpion, tsaka mostly yung balinsasayaw. Yung ibon. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit, paanong klase na mahal yung pugad ng balinsasayaw. Kasi ito ay galing sa laway or saliva ng ibon na balinsasayaw. Kaya mahal siya. Saan po ba ginagamit yung ng balinsasayaw? Ano ito yan? Tawag doon parang masyadong nutrition eh. Nutrition. Lalo kasabihan nga yung mga bagong panganak daw na nanay, pag lutuan ng arroz kaldo, ihalo yon, parang nakakadagdag ng kanilang energy. Pangalawa, iwas binat, yung mga binat-binat na gano'n siyempre, di ba? Pag bagong panganak yung isang misis, hahaluan yung kanyang soup ng pugad ng balinsasayaw para may panlaban sa binat. Baka nagtrabaho ng mabigat, mabibinat yun. So kapag gano'n, parang energetic sila. Yun ang parang mga kwento ng ating balinsasayaw na yan, kaya mahal. Dadagdagan natin yung ating information. Tsaka magbibigay ako ng orientation bago tayo pumasok. Yun talaga is open natin. Yung ating mga turista, Pinoy man yan o foreigner, kailangan dumaan muna ng ating orientation. Para pagdating sa loob, hindi na natin sila pwedeng bawalan pa o ano. Kasi alam na nila yung bawal, alam nila yung pwede. Marami tayong natutunan sa mga graveyard ni Sir. Okay. Natin tong Take gloves, sir. So ayan, suot muna kayo ng helmet, tapos gloves. Ayan. Yan. Yung pag sindi ng ilaw, sir, dito sa ilalim. Yan. Dito sa ilalim ng ating light. Tapos gloves, kailangan natin to. May mga tae ng paniki doon eh. Tsaka yung iba matatalas yung bato. Bago tayo pumunta ng kuweba, nagbibigay tayo ng maliit na orientation. Maiksing orientation. So unang-unang papakilala ko sa inyo. Ako si Kuya Art. Ako yung inyong magiging cave guide. No? Tapos, meron tayong cave escort. Ayan, si Mary Jane. Unang-unang, si 100 Cave kasi ay may taas na 80 meters above sea level yung cave entrance. Kaya aakyat tayo unti-unti. Tapos, isa siyang interconnected passages. Ibig sabihin, yung ating entrance,
hindi na natin babalikan paglabas. Iba yung ating exit. So tuloy-tuloy na lagusan ito, kaya interconnected passages. And then, ito ay isang multi-cave storage, ibig sabihin parang palapalapag. Kaya may mga hagdan, bababaan natin, pababa hanggang doon sa ground na isa. So meron siyang haba na 359 meters sa loob ng cave na ating iikutin, na i-explore. Tapos, ito ay tatagal ng 45 minutes or sobra. Depende kung mahilig tayo sa picture taking. Tapos, marami tayong calcite crystals, yung kumikinang. Isa yun sa ipinagbabawal nating hawakan. Pwede natin picturean, pero wag nating hahawakan. Kasi masyado siyang sensitive. Dahil ito ay galing sa calcium mineral. Ang ibang katanungan mamaya, pagdating sa loob, pwede nyo nang itanong sa tour guide. Ano? Basta ito mga importante. Pwede nating picturean yung mga kumikinang, pero wag nating hawakan. Tapos meron tayong mga cave residents, katulad ng bats, whip scorpion, cave spider, tsaka cave crickets, wag nating hahawakan. Tapos may pinaka-importante tayo, yung ating ibon na balin sa sayaw, which is, yun ang pinaka-ingatan natin. Kung okay na kayo, ready na kayo, let's go. Explore natin ang 100 cave. So yun, let's go. More or less 5 minutes Nasa papasok taas na sa tayo. entrance. Okay. Galing sa cave site Opo. hanggang entrance, nasa 75 meters lang yan. Kasama ang extreme. Mga 1 hour, 10 minutes, ganyan. 1 hour and 10 minutes. Kapag doon ka sa extreme tour, Opo. mas mahaba siya eh. Nasa 800 meters back and forth. Pag regular tour, mga 500 back and forth. Kalating kilometro. So yun, napakaigli lang rin pala. Ingat lang, ingat. Madulas ang ibang bato. Ito tawag namin dito, short jungle trail. Kasi gubat pa siya eh. So dalawa yung experience nila dito. Yung kuweba, pati yung gubat. Oo. Yung malalaking bato sa labas. So yun o. Di ba? 100 Caves Facebook page. At saka yung Art Kakal. Sarili ko, personal. Sa 100 Cave ako rin ang admin. So yun guys, follow na kayo sa may 100 100 caves. Pati Art Kakal Hermoso. Art Kakal Hermoso. Pwede niyo siyang tanungin at mag-inquire para sa mga One more. kung gusto niyo ng 100 caves. Alright. Wow, ganda Yan na. dito. So dito pa lang yan guys. Okay. Malapit na Nature tayo. nature. So, yun o. O diba? Wow. Yan yung ating entrance. Ito ang adventure. Kaya nga 100 Caves adventure eh. Oo. Ayun, o, Kasi 100 wala caves ito sa adventure. Robinson. Wala sa ACM, wala sa Robinson. Oo. So dito lang guys sa may 100 caves. Yun o. Oo. Woo! Wala yan sa Sarap. Robinson. Ayun o. Dito pa lang ay matatanaw na natin ang mga Taraw Cave. Mga Taraw. Yung Cleopatra Needle, yun ang pinakamataas. Ayan. Doon sa kabila. Dito guys, kitang-kita na natin. Yung patras needle. Dito, sulit na sulit. Dito pa lang yan. Alright. Puro mga Taraw. Congratulations. Ito na yung 80 meters Entrance. 80 meters above sea level. above sea level. So medyo mataas na tayo. Wow, amazing dito guys. Napakaganda. Yun yung bundok ng underground. Sa kabila, yun, malayo na yun. Sa kabila.
16 kilometer mula dito. Hanggang doon sa underground dito. So yun yung likod na yun, sir. Sa likod niyan, yung parang abo-abo na yung kulay. Napakaganda dito guys, oh. Puro bundok na bato talaga dito, taga Binet. Ba't tinawag sir na ano? Ba't tinawag sir na 100 caves? Ah, Opo. mamaya ko nasasagutin yan, sir, kasi Okay. para ma-explain ko pagdating sa loob. Ayun, Makikita nyo bakit Sige, sige. tinawag siyang 100 cave, okay? Sige mamaya guys. Yeah, let's Abangan go. natin yan. Let's go! Go, go, go! Wow! Adventure talaga guys, oh. So ilaw tayo, ilaw. Yan, maliwanag pa dito, sir. Okay. Liwanag pa. Ah, Dito. right. Oh, yun. Yan. Ito yung main passage na tinatawag namin. Ito ay tawag namin ngala-ngala ng isda or fish gills. Ito yung entrance. Ngala-ngala ng isda or fish gills. Ito. At ito ay tinatawag na solution cave. Alam niyo bakit solution cave? Dahil ayon sa pag-aaral ng ating mga dalubhasa, ito ay nagpapakita ng scallop ang tawag. So nagpapakita na itong scallop ay papasok sa loob ang tubig. Kaya na-determine nila na yung tubig papasok mula dyan sa labas. Kaya ito ay isang solution cave. Solution type of cave. Yan. Million years ago, ito ay nasa ilalim ng tubig. Pero dahil sa tinatawag nilang tectonic plate movement, umaangat, gumagalaw ang mga bato, wala na siyang tubig ngayon. Umangat na siya sa tubig. Okay, pasok na tayo. Wow, palapad dito. Ang kasi ay isang limestone pa lang ito. Hindi pa siya marmol. Kasi wala pa siya sa edad para maging marmol. Okay. So, ibig sabihin ko, tatanda pa ito, maging marmol na. Opo, magiging marmol yan katagalan. Kasi mas matanda pa yung sa Romblon. Marmol capital of the Philippines. Approximately, kung magiging marmol ang isang bato, dapat umabot siya ng 50 million years old, approximately. So ngayon nasa ilang? Nasa 25 million years old ang 100 cave. Approximately. Ayon sa pag-aaral, ha? Kasi hindi sila pwedeng magbigay ng eksakto. So, si 100 cave isang limestone pa lang. Ngayon, ito naman ang unang stalagmite natin. Kaya tinatawag na stalagmite kasi po, nasa ground siya. At ito ay galing sa drip water. Yung pumapatak mula sa stalactite. Yung pumapatak na yan na tubig, tawag dyan ay drip water. Ngayon, dahil nabuo na yan, isang stalagmite na siya, tinatawag din natin siyang solid dripstone. Galing sa patak. At ito, ang tinatawag nating flowstone. Si flowstone, nakadepende po yan sa pader. Kapag walang pader, wala pong flowstone. Si stalagmite, nakadepende naman po yan sa kanyang stalactite. So, pwede siyang tumubo kahit sa gitna ng kuweba. Basta't may stalactite na lumabas doon sa gitna para pumatak at mag-develop ng isang stalagmite. Unless, ito namang flowstone, kailangan meron siyang kakapitan. Meron siyang pader na susundan. Kaya tawag dyan, flowstone. Ito naman ay stalagmite, tsaka stalactite. Dito pa lang, marami na tayong natutunan guys. Ito. Sige. Right. Ito naman, ang tinatawag nating old rock formation, ulo ng baka. Mukhang ulo ng baka nga, oh. O yan. Ang ganda. Ang iba naman, ang tawag dinosaur. Eh sabi ko, wala tayong dinosaur sa Pilipinas. Oh. Baka lang. Baka meron lang. tayo. Yan, ulo ng baka. Yan, yan lang. Sabi ko minsan, wala na raw katawan. Eh, niluto na namin corned beef. Ayan, corned beef na. Okay. Okay. So, dito tayo. Ito naman, nakikita nyo, ang laki ng stalactite. Pero wala siyang na-develop na stalagmite kasi naniniwala kami na nasa tubig talaga siya noon. Million years ago, nasa tubig siya, hindi siya nakadevelop ng stalagmite. Kaya ito may bago. So ito ang tinatawag namin ngayon na baby stalagmite. Kasi bata pa siya. Maliit pa eh. At ang baby stalagmite, ang pagtubo niyan,
ayon sa kanilang pag-aaral din ng ating mga dalubhasa, yan ay 0.5 cm per year ang pagtubo. Kasi kung papansin niyo, napakaliit ng bukol. Yung bukol na yan ang tumutubo. Tuwing patak ng mineral, calcium ang nanggagaling sa ating kuweba ngayon ay calcium mineral ito. Oo. So pagpatak niyan, yan ang nadidevelop. Ang pagdevelop niyan, approximately 0.5 cm per year. Napakahina ng pagtubo. Napaka. Pero nakadepende rin siya kung madalas ang pagpatak ng mineral. Yan, kung saan pumuputok sa pader or sa dingding ng 100 cave ang mineral. So yung puti na yan ang mineral na galing sa calcium. Kaya kapag ito ay natuyo na, kumikinang na yan siya. Nagiging calcite crystal na ang tawag natin. Mamaya sir, mas maraming calcite. Okay. Si lady. Yung buhok, Opo. yung dibdib, yung katawan. Yan. Diba? So, sexy lady yan. The lady of 100 cave. Buhok, dibdib, puwet. Sexy lady. Sexy. Ito yung kanyang pagkain galing sa Jollibee. Chicken legs or drumstick. Diba? Chicken joy. Yun. Chicken joy. Ayan. So, kumpleto dito sa loob. Yung pagkain ni Lady of 100 Cave galing sa Jollibee, Chicken Joy. Chicken joy. Okay. Check. Hindi mo na kailangan pumunta ng malapit sa dagat. Kasi meron na kaming dolphin. Yan ang dolphin. Nguso, yung isda. Kulay puti yung kanyang katawan. Ito yung palikpik. Oo. Oh, ayun na si dolphin. Dolphin nga, no? Di ba? Galing. Nguso, katawan. Yan yung palikpik. So, yan dolphins. Dito naman, sa kanan, seahorse. Yun yung ulo. Ito yung kanyang buntot. Yun yung ulo. Yeah. Seahorse. Kabayo. Yan sir yung ating batch chamber. So malapit na tayo sa ating ladder or hagdanan. Sa ibabaw ng ating hagdan ay ang ating batch chamber. Batch chamber. So dadaan tayo dyan para makababa tayo sa hagdan. Huwag lang kayong mag-ilaw or magtutok ng ilaw sa kisame. Okay. Kasi para hindi maistorbo yung ating mga paniki. Oo. Napakarami. Meron tayong 8 na species. At ito ay mga pamilya ng fruit bats, insect bats, tsaka meron tayong false bonfire bats. So maliliit lang sila, hindi sila malalaki. Lalo yung ating mga insect bats, maliliit lang. Ayun, no? Dami. Ayan, ayan. Wow. So kaya hindi natin sila pinapailawan para hindi sila maistorbo. Oo. Okay? So, yun guys, pag napapailawan sila, so naiistorbo. Lilipad sila. Lumilipad sila, lumalayo. Or either lilipat sila ng ibang chamber, ibang kuweba. Oo. So, yan ang iingatan natin dito sa loob ng 100 caves. Oo. Wow! Huwag nating iilawan. So, dito. Alright, dito ko sasagutin ang tanong mo Napakaganda kanina, dito, sir. guys. Bakit tinawag na 100 caves? Diba? Yung nakita mong paligid na yun, puro may butas. So, ibig sabihin mga kuweba yan. Kuweba or chamber. Yes, sir. Tawag natin, di ba? Pagdating din sa bandang gitna, kuweba pa rin yan. Yan. Tawag natin yan, kuweba, pero mostly yan, tawag yan chamber. Hindi namin binilang yung mga kuwebang maliliit na yan. Mahigit pa yan siguro sa isang So, daan. ito po yung mga kuweba na to. May Lagusan mga niya sa kabila. Opo. Oh, interconnected passages lahat Interconnected yan. talaga. Grabe, kaya pala 100 caves. Kaya 100 caves yan. So, yun ang ibig sabihin ng 100 cave, guys. Ganda. Oh, sa ilalim ng hagdan natin na Ano? binabaan, sir. Ayun, malaki rin. Ayan. Ito yung pinanggalingan natin doon kanina. Sa taas niyan, sir. Sa taas niya. Doon. Oo. So, isang chamber din yan, pero hindi natin ginagamit kasi kapag sobrang dami na o matagal na tayo sa loob, Opo. mahirap na rin kasi mainit na sa pakiramdam. Oo. Dahil pawis na pawis ka na. So, dapat, ang tour talaga natin is me time. Yun. Me time consume. Opo. Kaya meron tayong regular na 45 minutes, meron tayong extreme na 1 hour or 1 hour 10 minutes. More or less,
Ito yung ating whip scorpion. Ayun, no? Tailless whip scorpion ang tawag yan. Teleswep. Whip scorpion. Yan ang isa. Whip Oh. Dalawa pala yan sila. Ayun, no? Yan. Manipis lang yan siya, payat. Oo nga, no? So hindi natin sila pinapahawakan kasi baka So, makagat. kapag nakakagat yan, sir, makamandag Okay yan. lang, may kamandag konti, pero hindi naman siya, may konting bilog siya, natural. Masakit, may konting maga. Ito, sleeping water. Mamaya ko na ipapaliwanag sa inyo, marami doon. Ayun, no? Minerals yan. Hindi yan nagda-drop. Hindi yan nagda-drop hanggat hindi mo i-touch or ihipin ng hangin. Kasi yan, nadidevelop yan na helictite na tinatawag. Napakaganda, oh. Diba? Para sa German So ito, sir, pwedeng inumin to, sir? O ano? Actually, hindi. Kasi yan ay mineral. Opo. Kasama dyan yung calcium mineral. Yan kasi ang nagde-develop ng ating mga rock formation. So kapag ininom natin yan, baka maging bato tayo. Di ba? O magkaroon ka ng helictite sa katawan. Mahirap. So hindi natin nire-recommenda para inumin ito. Kasi ito ay mineral. So baka hindi kayanin ng ating Katawan. katawan. Ayun. So yun, guys. Bawal pala inumin yan. Ito, O, tikman. ito sir ang tinatawag nating column. Kasi si stalagmite, pataas, si stalactite, si stalak, pababa. Kapag nagdugtong, ang tawag yan ay column. Kung sa bahay tayo, di ba, poste? Yes, sir. Pag sa kuweba, iba na po yung tawag. Column na siya, column. Nagdugtong na. So ito, guys, column pala to. Pag pinagdugtong. Nagdugtong na si stalagmite, at saka si stalactite. Kapag nagdugtong, column na ang tawag yan. Ayun. So, yan yung mga kaibahan ng pag-aaral sa loob ng kuweba. Ayun. Hindi ba sa porke haligi na eh. So, Hindi. marami tayong natutunan dito, guys, sa 100 Caves. Ayun, ah. Sarap pala dito pumasok sa 100 Caves. Kaya Tsaka- kayo, pasyal na. Ano pang gagawin nyo? At saka dito sir, tuwan-tuwa yung guest, lalo yung medyo sexy. Yes, sir. Kasi itong column na ito, ang tawag namin ngayon dito ay figure measurement. Kapag sexy ka, ay kayang-kaya mo dumaan dito. Oo. So, tuwan-tuwa ka kapag magkasya ka dito. Ito. Ayan. Ito ka na to. Oh, ito ang figure measurement. Figure of measurement. Ayun, So, oh. pag kumasya ka dito, sexy ka, di ba? O, yan, o. Oh. Kasya. Napakasikip nito, guys. Ah. O, yan, o. So, ako naman. Subukan natin. Yan ang figure measurement natin. Ayun, o. Ay, sexy sexy ako. Ibig sabihin, pag medyo malaki-laki yung katawan mo, hindi ka kakasya dito. Hindi ka na Kasi sexy. halos isang dangkal at 3 inches, oh. Oo. O, yan. Sukat-sukatin na ninyo. Sukatin natin. Pero dito sir, pwede silang dumaan. Figure of measurement. O, dito, pwede naman dito sa kabila. Oh, kahit medyo mataba. Ayos pala. Ito ang 100 Caves na may kwento Ha? talaga. Okay. Ito, rappel na tinatawag, short rappel. Pagbaba, kaliwa. Tapos kanan. Hawak lang sa lubid. Kaliwa, kanan. Para nakabalance. Okay. So, Baba, atras. dito natin guys magagamit yung pinaka-gloves natin talaga. Kasi, yun o. Isa yan sa mga dahilan eh. Oo. Lalo na, yung mga bato medyo matatalas. Yan. So, for the safety na rin talaga. Yan. Step backward. So, atras lang. Hanggang makababa. Kasi ang tawag natin dito adventure, caving adventure. Killing adventure. Kaliwa kanan lang yan, sir. Marami tayong whip scorpion ngayon. Tayo dito guys sa may hagdan. Ayan. Isa yan sa whip scorpion natin. Dito with the scorpion. Ayan. Hindi mo ang kasama natin. Sa taas pa siya. Yan sa calcium mineral. So, kumikinang Ayan, naman. yung mga tubig, yung mga lumalabas sa pader. Ito sir ang pinakamaganda. Ayan. Ito yung sleeping water. Di ba? Wow. Pinakita ko sa inyo kanina. Yan. So itong sleeping water, mineral yan na may calcite crystal. Yan. Alam niyo ba kung bakit importante yan? Dahil dito, sila ang nagde-develop ng helictite. Galing dito sa mineral water na ito na sleeping water.
yan ang nadidevelop. Tawag dyan, helictite. Helictite. Diagonal ba? Tawag natin dyan. Oo. Sa pader. Yan. Kung wala ito, ang sleeping water na yan, kung walang tutubo Na na ganito. helictite. Okay. Kasi bato ito eh, hindi naman ito buhay eh. Mm. Ito, reaction. Reaction ng isang active na kuweba or bato. Opo. So, dahil sa sleeping water, nagkakaroon tayo ng mga rock formation sa loob. Oo. Okay? Ang galing. Sige guys. Dito tayo. Yan. Panahon ng ano ngayon, no? Sleeping water. Di ba? Ito ang gusto-gusto ng mga turista, foreigner. Yung taga-Russia nga na kaibigan ko, nagtatanong kung marami pa raw ganito. So, ito mga panahon na ito, labasan sila. Yan. Sleeping water. Yan. Diba? So, isa yan sa attraction natin. Okay? Dito tayo ngayon sa ito ang tinatawag namin pinakamalaking chamber. Ito ay daylight hole. Dahil diyan sa butas na yan. Dahil diyan sa butas na yan, alas 10 ng umaga, may sikat ng araw na pumapasok dito sa loob ng kuweba. Kaya tawag natin diyan daylight hole. Ayun. Yan. Ito ang pinakamalaking chamber. Tawag namin dito ay mini cathedral. Tsaka pinakamataas na kisame, nasa 35 meters. Yun. Mula doon hanggang dito. 35 meters yan. So, ito yung pinakamalaking chamber ng 100 feet. Kain. Ito yung ating baby elephant. Ito yung mukha. Yun yung kanyang katawan. So, tawag namin dyan, baby elephant. Takot sila sa dilim. Kahit snake, wala. Hindi nakatira dito. Wala silang ilaw. Kahit lamok sir, wala dito eh. Hindi ka magkakadengge dito. Kasi alam nyo bakit kinakain ng paniki, yung insects na bat? Ay, kaya pala. Ang dami ng paniki, hindi makakalitas ng lamok. Kaya wala tumitira dito ng lamok. Okay, itong maliliit na chamber, maliliit na kuweba-kuweba na yan, dyan namumugad yung mga balinsasayaw na ibon. Yan. Di ba? Marami tayong chamber. Kaya hindi namin binilang yan eh. Oo, ang dami, no? Mga pugad dyan. Napakaraming chamber. Ayun, no? Tagus-tagus. Makikita nyo mamaya yung balinsasayaw. Kung hindi pananakaw sana lang hindi pananakaw. Mamaya, pag nandun na tayo sa ilalim, sir. Kasi palalim ng palalim tayo, hindi nyo mapapansin. Nasa ilalim na tayo mamaya. Tubig, oh. Wow. May isda kaya dito, sir? Yan ang tinatawag natin mga pool dams. Pool dams? Tubig, dams ng mga tubig natin. So, dito. At yan naman ay mga tubig ulan. Pool At alam nyo dams? kung sinong nag-develop niyan, tubig din. Yung tinatawag natin circulating groundwater. At yan naman ay mga tubig. Bear hole. So, ito guys, bear hole. So, dito nanggaling yung tubig. Kung sa bahay, lalagyan ng mga ilaw yan eh. Mga design sa kisame. Tapos dito na pupunta. Sa tubig na to. Baby. Baby. So, ito guys, culture. Tawag namin dito ay ice cream. Ice cream. Yung ano ng ice cream. So, ayan ang ice cream yummy. Ice cream yummy. Yan. Dahil sa calcium mineral. Kaya para silang mga diamante. Oo. Yung talagang kristal na sila. Kapag tumanda pa sila, ito yung mga ito, malinaw na. Pag clear na sila, as in parang salamin. Parang salamin. Ano? Bata pa kasi ito sila. Ayan, kaya hindi natin pinapahawakan. Magkakaroon dyan ng reaksyon ganito. Mawawala yung sintan. So, bawal. Noong mga panahon noon na wala pang nangangalaga dito, yun yung nangyayari. Okay? Okay, Ito yung tinatawag naming air condition room. Ang lamig dito.
Ito sir ang air condition room. Ang sarap tumira dito, napakalamig guys. So dito pa lang sa may loob ng kuweba na to, ramdam yung lamig. Sobrang lamig. Sarap sa pakiramdam. Bakit sir, napakalamig dito sa loob na to sir? Maganda ang circulation ng hangin. Okay. Ibig sabihin kasi may entrance doon, dito sa kabila ganun din. Oo. May exit din, or dito rin ang entrance, dito rin ang exit. Yun. Ayan, Entrance buhok ni exit. Bob Marley. Nagpatina siya ng kulay puti. Maitim ang buhok ni Bob Marley. So, ayan, tininaan siya ng puti. So dito, ginawa na nila ng tulay guys para medyo maputi sa baba. Actually, ang tawag namin dito Seafoods Gallery. Para siyang octopus, parang squid, parang jellyfish. Diba? Depende sa imagination. Eh. Ganda. Gusto mo salabay, gusto mo pusit, gusto mo kugita. Napakaganda ng mga rock formation dito. So, yan yung ating nakadepende siya sa natin, imagination. So, ang tawag namin dito, grotto. Kasi yan daw si Mary ay nagdadasal. Oo, ano? Kamukha nga. Tapos si Joseph nandun, nakaupo. Hawig niya, ayun oh. Ayun ang upuan ni Joseph. Mataas ang upuan, yung kanyang Ito, tingnan mo. mukha, ulo, katawan. So, yun yung mga imagination na nabuo. Mabubuo mo dito. Ito, tawag namin dito, white clouds. Puti siya, kahit dito sa kabila. So, tawag namin dito ay puting ulap. So ito sir, bawal Bawal hawakan to po sir. hawakan yan. O yun oh. Kasi yan tumutulo na yan, mga minerals yan. Stalactites to. O yan, stalactite na ang tawag dyan. Okay, yun. Napakalinis oh. Napakalinis ang tubig na tumutulo dito. Tawag namin dyan ay ulap, the white clouds. The white clouds. Yes. Oo. Yan, hanggang dito sa loob yan. So dito. So, napakaganda Ingat ng ang area spot. na ito dito. Step guys. Yan, bagong putok na mineral. Calcium mineral din yan. Yung kulay puti niyan sir. Kulay puti. Kapag yan natuyo, another calcite crystal yan. Panibagong diamond, ano na naman yan. Mayaman na nalukid sa mineral. Ibig sabihin, napaka-active. Napaka-active pa ng kanyang mga mineral. Napaka-active pa rin nalukid. Hindi siya dry. Hindi siya dry cave. Ito guys, cave shoal or cave 14. 13. Tapos dito sir, yung mga chandelier. Yan, mga chandeliers natin. Yan, Wow. tapos yun. Mga giant flowstone na kasi ito. Galing na sa taas talaga. Kaya kaya mo yung kaharian ng unang panahon. Mga design ng mga, anong tawag dito? Bahay ng hari. Diba? Yan yung ating mga chandeliers. Ito yung sa pinakalang flowstone. Tuwid na flowstone. Flowstone or buhok ng dala. Blondie pa siya, blondie pa. Makulay. Blonde hair. Oh, May calcite crystal pa siya. dito pala dito sa 100 cube sir, no? Napakaganda. Diba? Ano mga Parang formation? buhok ng dalaga yan. May kasoy din kami. Ang kasoy. Kasoy oh. So yan, Yung buto ng kasoy at yung laman ng kasoy. crystal. Medyo may edad na siya kasama sa isa kanina. Malalapad din yung crystal niya. Wow. So, magiging clear din yan. Ito parang mga salamin talaga na ano. Malaki. Malalapad oh. Ito. Yan, maging crystal. Yan, Tapos, tawag natin yan ni Giant. Yung nawawalang chinelas ni Joy Boy. Yan, ano, yung waterfall. Nawawalang chinelas. Parang tubig na umaabot. Ay, paa ng higante oh.
May paanang higante ya. Ayan. Paanang higante. Yan po, chinilas. Kaya nga noon, sabi ko kung sino makakakita ng kaparehas niyan, libre ang tour dito sa loob ng kuweba. Hangas na. Saan ka parehas niya na? Chinilas yan eh. Chinilas ng higante? Oo. Kaya pinapahanap namin kung saan ang kaparehas niyan. Chinilas ng higante. Crystal, Minsan kasi, crystal. yung ano kasi, nandun na siya, dito dapat siya matutulog nun. Kaso doon siya sa may underground natulog, yung sleeping giant. Ito yung bakas niya. Oo nga. Saka yung ano, yung delight hole nila doon sa... Si stalagmite, napakalayo ng kanyang stalactite yun. Long distance. Oo. Yan yung Ayun, oh. Kaya long distance relation, sabi ko. LDR. Kaya pag may foreigner, bago ang asawa Pinay, sabi ko, pareho kayo nito, LDR. Bagay sa inyo to. From Philippines to Germany. Ayan, ang iba kalimitan. Madalas na guest namin dito, Pilipina or German ang asawa. Nalagusan. At yan o, tingnan nyo yung sleeping water, ang dami. Ito dati ang maraming sleeping water. Cave tunnel. Ngayon, marami na siyang helictite. Helictite. Ayan yung parang mga Galing yan sa sleeping water. butig-butig. Putig-butlig. Malalaki na siya. Galing pa sa sleeping. Tawag yan helictite. Helictite. At ito ang sleeping water ngayon para mga bigote na oh. Pansin nyo, di ba? Ayan, nagiging helictite na rin siya. Ayan. Yung sleeping water. Umuyan sa bato. Hindi. Hindi naman kasi, hindi naman ito buhay. Oo. So, dahil doon sa tubig, nagkaroon niya ng bootleg. Na tinatawag nating helictite. Oo. So yun. Yun, oh. Dati, meron kaming mini swimming pool. No? Pag malakas talaga yung ulan, lumakas ang tubig dito ng ulan. So, hanggang dito yung tubig. Yan, Wow. waterline. So, pag may hangover ka, pwede kang maligo dito. Ayos ah. Hanggang dito. Ba't natuyo na ito, sir? Nag-drain na kasi wala nang tagulan na malakas eh. Hindi pa tagulan ito mataas to. Water level. Siguro mga 1 week. Mga 1 week Yeah. na tuloy-tuloy ang ulan. Yan po yung water level. Ito yung guhit na yan. So, ngayon dito, mini So, swimming pool. ibig sabihin, Yan yung swimming pool waterline. talaga dito. Mataas yung tubig hanggang bewang. Oh, malamig. Parang may ice. May hilo. Sarap. Ang ganda nito, sir, no? Yung sounds. Bumangin ko. May Iigaw. hilo. Yung maganda mag-practice ng kanta. Oo. Parang ka nasa ano, parang ka nasa studio. Tapos Yung yung... dome. Diba yung dome? Parang siyang dome. Yeah. Ito dati marami, ngayon paliit na. Ano na siya? Patunaw. Oo nga. no? Patunaw na yan siya. Nagiging ano sila, helictite. Dami guys. Yan, yung Yan, tinatawag na mga cave sleeping straw. water. Kung ang soft drinks, merong straw. Ang 100 kb, tinatawag na cave straw. Wow. Stig. Maliliit. Yan. Cave straw. Cave Hindi ka straw. uminom dyan kapag kauhaw ka na. Diyan po uminom yung mga bats. Protection sa ulo yan. Pag wala na Yan, 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 yan. Kuya, yan, ostrich kasi yan. Ito, kung walang helmet, ay wala basag ang Basag. ulo. Ayan guys, look, nabasag yung bato. Lakas ang pagkakunti. Wala sa pagkaultog. Hindi pwede ng caving pag wala na. Ay, sana. So for the safety, mas mainam na may helmet talaga dito. Ay, ito sarap pa rin sa sayo o yung pugat. Ano yung bagong gawa ko? Oo. Yan ang puti na yan. Yan ang kanyang laway. Yan, bato kayo dito. Para dito. Yan. Saan sir? Ayun. So patong tayo dyan. Yung itim na yan kasi mga damo, mga ugat. Dito sir, patong ka dito para makita mo doon yung bunganga. Yung kulay puti. Yung kulay puti na yan. Yan ang laway. Yan. Parang sutangon. Yan. Parang bagong gawa lang kasi Bago mga na basa yan, pa. pero ano na. Basa pa oh.
Ginagawa pa nila. Yan yung puti na yan na parang sutang mo. Yan yung laway. Hindi makapit itong sinister. Sana nga huwag manakaw kasi pag wala na kami sa gabi, May pinupunta ng mga manakaw. kumukuha ko. Oo, sa gabi. Sabay naman ako. Siyempre wala na kami dito. Pero hindi naman lahat nakukuha nila. Yung natatimingan lang nila sa gabi. Kasi pag-araw dito kami. Kasi paano pa pagdadaan? Pag dito sir, nasa ilang above sea level na tayo dito? Ito, bumaba na tayo ng ano. Bilo na tayo nito, bilo. Bumaba tayo ng mga 40 feet. Mula sa 80 meters, bumaba na tayo ng mga 40 feet na. 40 to 50 Okay. feet. Ibig sabihin pababa na tayo? Sabihin, mababa na tayo sa entrance na 80 meters. Oo. More or less, sa ano na lang tayo, 40. 50, mga 50 meters above sea level na lang tayo. Mataas pa rin tayo kumpara sa dagat. Mataas pa yung gaya natin. Sulit ang Kiving Adventure, guys. Wow. Hindi. Napakalawak pala nito, sir. 359 meters ito sa Wow. 359 meters? Opo. Kaya pala. Hindi kasali ang 75 meters ha, sa labas. Opo. Malawak. Biro mo, kanina pa tayo naglalakad, sir eh. Kung pagpupustuhan namin ang guest, Opo. isang oras, kulang sa kanila eh. Kaya may time limit tayo. Kasi doon pa lang, sir, sa mga butas na may mga lagusan, hindi pa natin napapasok eh. Ito, ibang explanation ito. Hindi ito ordinaryong bato sa ilog. Ito ay galing sa lava ng volcano. Ayon sa pag-aaral tawag dito igneous rock. Oh, parang Oh, simento sa basalt. sir, no? Parang nakasimento sa'yo. Oh. Kasi lava eh. Di ba? Nung panahon na ito ay lubog sa tubig, may lava daw na dumadaan dito. Pero dahil sa tectonic plate movement na tinatawag, umaangat yung ating mga bato, wala na siyang tubig ngayon. Wala na rin lava na dumadaan dito dahil umangat na to. Ito ang naiwan. Bilang ebidensya na dating may lava na dumadaan dito. Ibig sabihin po underground na ito siya. Hindi lang siya active yung vulkan. Dati siyang underground. Wala kasi tayong active na vulkan dito sa Palawan. Tawag dito. Kaya tawag dito igneous rock. Di ba? Amaze. Or basalt. Dalawang tawag yan. Igneous rock Igneous or basalt. Hindi siya ordinaryong bato sa ilog. Parang nakasimento, ano? Simento, di ba? Kasi nga, di ba yung lava, putik, na abo, parang gano'n eh. Ang akala ko kanina, parang may naghahalo ng simento dito eh. Hindi. May mix siya ng lahat. Oo, parang lahar, di ba? Oo. Ayan. Paano kaya nakapasok dito, sir? Di ba ito ay isang tinatawag natin na circulating groundwater? Okay. Nung ito ay nasa ilalim pa ng tubig, ang 100 cave. Oo. So may posibilidad talaga na may Umagos. lava May na lava. dumadaan dito noon. Oo. Pero dahil umangat na nga ito, wala na yung lava na yan dahil unang-una kasi walang active na vulkan Mm. sa Palawan. Pero marami tayong hot spring. Sabi nila kapag may hot spring, may posibleng sa ilalim yan ay may tulog na vulkan. Yes. Pero hindi siya aktibo. Kaya ito, isa lang ito sa nagpapaalala na talagang nung panahon na ito ay nasa ilalim ng tubig, eh may vulkan sa Palawan na dumadaloy. So, isa ito. Kaya ayon sa kanilang pag-aaral, hindi ito ordinaryong bato. Ay, iso. Hindi ko lang alam kung paano ko ito makukunan. Kasi nung mayroon akong guest, ang ganda ng kanyang cellphone. Kinunan niya ito ng malapitan. Parang umuusok, sir. Ayan, oh. Ayan, ito. Parang nakita ko yung usok dito sa akin, oh. Ayan, oh. Oo nga, yan. Humidity. Humidity yan. Pagka nasa loob ka ng kuweba, tapos yung humidity yan, ibig sabihin may tubig, tsaka hangin. Kaya nga lumalabas yan yung tubig, yung sleeping water. Oo. Yan.
Oh, yan, Pag sa, nakikita nga parang sa usok. aircon, di ba? Pag yung aircon, di ba, ano yun siya, di ba? Kita mo yung Yan nga sir, oh, parang usok pa. Oo nga, umusok. Tapos magagamit ka ng humidifier para yung parang buga na tubig ng aircon ma-absorb ng Na-absorb. humidifier. So yun pala yun. So, ibig sabihin dati talaga. Tingnan mo isa ates. Okay. Angas talaga, napakagaling guys. Dati siyang channel ng lava. So, ibig sabihin, possible na may, bulga na. Destination tayo. Dito, may daanan yan palabas. Kaya lang, pinipili lang natin yung dinadala natin ng turista. Kasi kung lahat yan dadalahan natin, hindi natin matatapos ng... Tagus-tagus pala to eh. Di ba? Ang dami talaga. Ibang chamber din yan. So interconnected passages. Oo. Dito pwede kang lumabas dito, sir. Pwede kang lumabas yan, may ibang tagusan yan dyan. Dito pwede rin dito. Ito, kaya dito tayo dadaan. Okay. Kasi dito, babalik na tayo sa exit, mas madali. Mas madali Yan, dito. medyo mahirap ang Kasi may exit. narinig ako na yung Mount Kapuas is dati, inactive Ang kapwa sa volcano. Taytay. Inactive volcano. Inactive volcano yan. Taga doon ako, matagal ako sa Taytay. Sa kapwa, sir. Sa Taytay, Poblacion. Taytay, Quezon Vicente na yun. Yan ang aming puting uwak. Hindi siya agila, uwak kasi hindi siya liko ang tuka. Mata, tuka, pakpak, Yung iba naman igib. balikat. Sabi ko, ito yung uwak. Sabi nila, pag puti ng uwak, sabi ko, meron kami niyan. Puti, Saan? talaga siya, oh. Oo. Hindi rin siya nga mag-agila kasi hindi balaktot yung kanyang big. Yo, diretso ito ka lang eh. Yan. Kaya yan, uwak. Ayan yung mata niya, Stig. Ayan yung mata niyo. May mata, tapos may yan ito. May nguso din. Para siyang yung sa Pokemon na karakter. Okay. Ganda na dito. Hindi masakit. Stig. Papakita ko sa inyo, bago tayo lumabas. Kasi akit na doon sa ilalim na tayo. So dito ang daan natin mamaya, Doon tayo kanina sa taas eh. Oo. Sabi ko sa inyo, nasa ilalim na tayo ngayon. Dito na po po. Ito yung aming dog's cave. Yung dog's chamber. Ito pala yung dog chamber. Kaya pala medyo So mahirap dito, mo. sir, paano mo na-memorize to, sir? Ibig sabihin lahat na to, natagos mo na? Isa ako sa membro ng team nung sinimula namin ito. Nag-explore, nag-cave management plan, nag-cave assessment, nag-cave study. Oo. Kasama ako ng DNR, PCSD, City Tourism, tapos yung iba pang mga cavers, So, sa 100 cave kami, parang 5 kami kasama ko. Sa ngayon, parang ako na lang ang natitirang original. Nasa organ. Ako, 2 kaming explorer na kasama dito. Ang galing ah. Pero ang dami Yan sa butas. management plan. Ang daming butas na to. Memorize mo kung saan ka Oo. nalusot. Sa dami niya. 100 ba naman? Simula 2014, sir, dito ka na. Oo. 10 years, more than 10 years na. Kasi doon kami nagsimula eh. So hindi ka na pwedeng maliligaw dito Ay, sa hindi. daming butas. Kung walang flashlight, siguro kapa. Memorize ko lang sa kapa. So yung ganito guys, kapag sa bahay nyo, ganitong karaming pintuan. Napaka Ingat ha, ingat. So dito medyo so, ingat lang dito, baka madulas kayo. Ingat lang guys. Ito ang pinakamaraming bell hall. Itong bell hall na ito, gawa ito ng tubig. Ng circulating groundwater. Dami, grabe. So may mga panig. Kala mo parang binutasan, sir, no? Hindi sir, tubig yan. May gawa. Tubig pa tayo. So dito may paniki guys, alam mo? Paniki. May panig yan. Mga, yan ang mga insect bats. Baby. Ayan o, niliit o, insect bats. Babies. Ayan ang isa. Ayun po, babe. Yung mga Paniki. condominium nila yan. Tingnan ko ako, nandito pa yung balik sa'yo para picture nyo ito muna. Ayan, nandito yung 2 oh. 3 yan lahat ang pukat nila. Sandal kayo para magandang ano. Oh, ito. Ayun. Yan yung mga balik sa sayaw. 3 sila. Kita mo dyan? Ayun, 3. Ayun. Yan yung mga balik sa sayaw, pukat. Ayun pa yung pumunta Saka yung ng bayan sa'yo. Stig. May video ako dyan dati, nakyat ko yan eh. Ganda rito. Stig. Adventure May talaga. video yan yung kanilang mga pukat. Ayun, lipad na lang. Stig, nagpakita. Seryo pala siya. Ayun, oh. Ayun. Wala, nagpakita talaga siya. Oh, yan yung balik sa sayaw.
Yun yung ibon. Yan yung gamot, no? Yung isa hindi pa tapos, yung pugad. Maliit pa. Half moon pa lang siya, half So, moon. nanggaling yan sir sa laway nila sir, Oo, ano? laway. Yung itim na yan, ugat yan. Nang, ito. Ugat? Ito, diba? Yan. Yan, ito, mga ugat. Ayan. Diba, may itim. Ito, yung maliliit na ugat. Yan. Yan, maliliit na ugat. Oo. Yan ang ginagawa nila. nila, gagawin mo na nilang pugad. Oo. Pagkatapos niyan, dudublehan na nila ng kanilang laway o saliva. Oh, ganun pala. Kaya may nakikita ko parang brown. Yung brown na yon, ito talaga yan siya. Yan, ugat. Pag nakabuo na sila ng parang nila, bago nila dudublehan yan. May night vision sila. May kita niyo. Kaya mahal nila yun. sir. Yung balin sa sayaw sir, nakakita kahit sa, ano? Nakakapasok ka sila dito eh. Oo nga eh, no? Di ba? Stick na. Isipin mo, nakakapasok ka sila dito, nakakagawa sila ng puga dyan. May night vision sila. Much more na hindi nila ito madidetect. Galing. Galing. Pag minsan marinig mo, pag lumilipad, Oo. parang yun ang pinakaano nila. So Sense nila para hindi sila mabungkot. nag-i-echolocation din pala sila tulad ng bats. Oo. So ganun ang kanilang way nila ng paglalakbay. So para hindi sila malalaman nila kung ano yung mga objects. Yung echolocation yung parang nag-i-echo sila babanda yung parang sound wave. Sound Yan. wave. Yun ang pinaka-monitor eh. ano nila. Yun ang pinaka-monitor nila. Parang kung sa atin pa yung magbibiyahe ka, pag magbibiyahe ka, nakabase ka lang doon sa anong tawag natin dito? Radar. Oo. Radar. Ano. So yung pinaka-radar nila, Yeah, yung Yung sounds, yung sounds. Sounds na yun. Yun. Echolocation. yun. So panidetect nila. Kaya maliliit ang ugat, hindi naman pwede yung malalaki. Ito lang, yung maliliit lang, ito parang buhok. Tapos yung magiging feedback sa kanila ng sounds niya ng echolocation, yung babalik sa kanila, yun yung malalaman nila kung pader na yung ano sa harapan. Malalaman nila yung distansya or anong object ito. O sa pamamagitan ng echolocation. Yeah, echolocation. Kasi napakadilim pag walang ilaw. Tunog lang. Sir, kung gusto nyo itry yung dilim, pwede tayo mag-turn off. Oh, Light sige, natin. turn off the light. Yung ano natin, video. Ayun o. Wow, it's Wow. pitch black. Hindi natin makikita. Pitch Ang dilim ano? O yan. Paano sir, pag halimbawa sir, na lubat tayo sir na battery dito sir? Walang ilaw. Walang posibility kasi itong bag ko, puro ilaw ito. Ang mahirap no? Nalubat lahat ano? Kaya meron tayong time limit. Hindi pwede tayo magbiyahe na walang time limit. Oh, time limit talaga. Pangalawa, Oh. kapag alarming na siya mga kasama ko sa labas, na kasi walang signal dito, hindi ka pwedeng tumawag. Aba. Pagdating ng 1 oras, 2 oras at wala kayo, susunod yun. Rescue. Rescue. Sa oras na yon. Sa oras na yan. Kasi 45 minutes, ba't wala pa kayo? Oh, 1 hour, wala pa kayo. 1 hour and 30 minutes, wala pa. So magre-rescue sila. oh yun. Yun talaga pinaka Kaya dapat 45 minutes, matupad natin yun. O Okay. kaya 45 o 50 minutes o 55 minutes. Kung malilit man konti, Maliit na chance na maliit ka ng 15 minutes. okay na. Okay yun. Oo. Huwag lang 1 oras ka na. Huwag na hindi isang nakauwi. oras, oo. Halimbawa, 45 minutes, mahigit mga 1 hour and 45 minutes na. Ibig sabihin, 1 hour na yung delay. Oo. Abay, alarming. Alarming. Ito. So, mag-rescue na yan sila. Ba, napakaliliit ng ugat. Oo. Yan yung mga ugat. Luma na yan na ugat. Yan, ganyan sila. Maliliit. Hindi na tayo sa tabi. Ito, ibang ugali nito. Ang tawag dito ay lalo sa lupan at kalipatpat. Kalipat Pero pa. kamukha siya ng balin sa sayaw. Yan. May iba pa pala? Walang pugad, walang ano yan, walang laway. Purely, ganito lang siya ugat. Yan. Kamukha siya ni balin sa sayaw, pero dito sa baywang walang kulay puti na balahibo. Si balin sa sayaw, sir, yung bandang dito ng buntot, baywang, balakang, may kulay puti na balahibo. Balahibo. So yun si balin sa sayaw.
Ito, kung ganito si Kalipatpat, yung makikita mo sa araw dyan sa kalsada. Oo. Di ba? Pag nagbiyahe ka, Hindi pala palit sa sayo yan? hindi yan. Yung lumilipad Maganda yung yun sa pag maulan, kalsada. pag maulan yung marami. Oo, pag may ulan, dami na dyan. Mhm. Yan siya. Kalipatpat. Kalipatpat. Sa sayaw, 1,000 meters mula sa lupa. O Ilipad niya. Ayun. 500 meters away mula sa lupa. Doon yan si Kuan. Yun ang palit sa sayo sa mataas na nagagano. Pinakamataas talaga na level. Oo. Yan. Ibig sabihin kalipat-pat yung ganyan pala. Yung di sa ground, sa kalsada, kalipatpat yan. At saka yan, walang puti sa baywang na balahibo. Si Balinsa Sayaw, kapag nakita mo nag-dive at may puti dito, yan si Balinsa Sayaw. Yan yung may pugad ng Yung lawan. ano niya, palatandaan. Yun yung palatandaan ng balin sa sayaw. Yung balin sa Pareho. sayaw ay may puti Sa Sa likod. buntot niya sa Bandang buntot. likuran. Oo. Tapos yung kalipat-pat naman, yun yung pure black lang. Pure black siya na makikita mo dyan sa highway. Lalo pag umulan, yung naglalaro. Yung mabilis talaga. Mabilis. mabibilis Kala ko na. dati biyan ang balin sa sayaw. Yan ang kalipatpat. Kalipat-pat pala yun. Pag natin yan ay blackness swiftlet. Si Balinsa Sayaw, ano yun? Colocalia maxima. Colocalia maxima. Colocalia maxima. Cave spider. Iba siya si whip scorpion. Iba rin si cave spider. Ito sir, makamundag to sir. Hindi rin. Pero hindi natin pinapahawakan kasi kahit pa paano, masakit din siya makakagat. Ay, patay na yata. Ay, hindi buhay. Buhay pa. Akala ko patay. Yan. Wala na yung mga cave presidents. Panigi, meron na sila. Dahil nakakuha na. Cute nga nila, liliit. Yung crickets na lang. Sa kuweba. Kaya bawal ito sir sa gobyerno. Bawal magkaroon ng sariling ilaw di sa loob. Nagana? Wala ko naman yung kalbo. Yung mga cave resident. Opo. So sabi nila, ba't hindi nyo lagyan ng ilaw? Kuryente. Ganyan, di ba? Para maliwanag daw. Ay, hindi pwede kasi may mga nakatira. Ito na yung nawawalang ano. Ito ba sir, pinanggalingan natin kanina? Ito nawawalang chinelas. Daylight board. Chinilas na Ito na pala yung nawawalang chinelas. Sila sir. Ito na po. tabingin na. Na-deform na. Pantay. Ito din na. May ganti ba dito sir? May isa doon eh, kanina. Paano yung ganti? Pero tabingi, hindi siya kasi laki na ano. Parang paan ng ano no, ng unggoy. Higanting unggoy. Ang tawag nila dito dati avatar kasi nga yung hugis ng bato, tapos yung mga design, ay nang na-register ni PCSD, Oo. ang nilagay talaga na pangalan niya ay 100 cave. 100. So yun ang nakarehistro sa PCSD. Hmm. Sa gobyerno, hindi avatar. Ayun sa kwento nila noon, avatar. Ito malaking ano to? Pearl? Corona. Corona. Oo nga. Ang maganda kasi dito pag 10 o'clock sir eh. Tapos talaga yan yung liwanag. Dito, tago yan sa loob. Angas. Ito daw yung pwedeng lagyan ng kandila. Oo nga. Sabi ng guest namin nakaraan. Pwede siyang lagyan ng kandila kasi nga may May ano. mga butot. Hindi parang utap na parang ano ya. Parang tinapay. Plano namin gawa ng kwan. Ayan po. Kapiling. Oh, ito. Utap. Mon, pakita mo mon. 35 meters din yan. Ilang meters to sir? 35 hanggang doon sa pinakamadilim na yun. 5 Yung meters. madilim na portion na yun. Wow. Yan, may mga chamber yan, may mga kuiba bawat ano na yan. Ganda. Wow, So, pwede plano mag-rappel. namin lagyan ng lubid dito Ganda oh. para makakyat. Angas. Ayun na may plug, iba, naglagay na ako ng plug doon, yung kasama ko. Okay, let's go guys. Ito, tinatawag kong Stairway to Heaven. Stairway to heaven. Dito tayo sa Stairway to Heaven. Dito tayo na. Stairway to Heaven. Korean novela, mga Ayan, mahilig hilig sa Korean novela. Ito po yung Stairway to Heaven. First Ayan, floor. Angkat, sampa yan, hanggang doon, sa taas. So, siyempre, hindi mo na makikita, heaven na yun eh. Yan, heaven. Di ba? Yan. Dito talaga yung daanan nila. Stairway to Heaven. Kaya kung gusto mo punta sa langit, diyan ka dumaan. May picture frame kami, pero napakahirap. Kailangan mo bumila. Ay, hirap yan eh. Picture diba? yan eh, Picture pero frame. kailangan nakahiga ka. Kailangan mo magtagilid na higa. Yan, tapos pasok mo yung mukha mo dyan. Angas. Galing ano. Yung ibang kuweba natin sir, ilang bundok to sir?
Isa lang ito. Isa pa lang to. Isang motor lang ito, sir. Ito po, ayan, parang utap po. O nga, no? Parang pagkain ng utap. Ayan po, oh. Kung nagugutom ka, parang gusto mong kainin. Pagkain ba kayo sa labas na ganito, sir? Gutom na ako eh. Tingnan niyo po. Parang gusto niyo ng kainin na utap. Steve. Parang ano na siya, manganis yan. Parang ibang kulay na siya. Anong gulay? Ano, So, oo, nandito ano? ka guys, pansin nyo, parang nakakagutom na eh. At saka yung kulong dito, sir, hindi puti. Kita yan ang kinang Yung stalagmite, at saka yung stalactite kapag nagpuntong, hindi pa kulong. So ito kulong, pero ibang kulay. Malaking utap po. Hindi siya puti, hindi siya puti eh. Laki na utap. So ano na siya? Utap na siya. Tap. Big utap. Yan. Malalaking helictite. Ito sir, pag tumagal sir, sa tagal ng panahon sir, pwede posible ba na magkuklus to? Pwede sir kung active. Kaso wala na siya eh. Oo nga. Patay Wala na. na siyang active na mineral na lumalabas. Wala na nga Pag siyang pating. Diba kung may active pa to, ibig sabihin basak. Ay, sorry. Sorry. Kung may pumapatak pa umaagos, tuloy-tuloy ang develop, million na darating, pwede magsara. Kawil. Para siyang pating. Dito ka. Ito katulad sa Yung pati taas. kasi nahuli ng kawil, ayan yung kawil. Yung sa taas natin na stalactite, wala rin stalagmite dito. Oo nga, no? Wala nga rin. Okay, visit tayo guys sa next destination. So dito guys, sa loob na to, walang signal. Yun, no? Ayun ang naglipat. Balin sa sayaw. Ito yung pugad ng kalipat-pat. Yung kanina doon na mataas. Yan. Ang kalipat-pat ba sir? Yan yan o. Ano rin? Laway din ang ginagawa nila? Hindi, pugad talaga sir na Pugad talaga. Yan, yan, yung mga ugat. Yan po yung pugad ng kalipatpat. Isang uri din po ng parang balin sa sayaw. Oo, pinsan. Yan. Pero wala siyang laway. Ilong ng Pinoy. Oo, ilong ng tao. Yan yung kanyang ilong. Ilong ng Pinoy? Ito sir, tingnan mo, pari yung niya sa akin, no? Pero parang siya, ano, more on laban na siya. Diba? Oo nga, no? More on laban na eh. Ayan, no? Ano siya, nadudurog na. Durog mo. Parang siyang lahar. Parang lahar. 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 Yun, kandila. So ito yung stalactite, may butas siya, no? Daanan niya ng mineral para ma-develop yung stalag. Ayun, may butas nga. Yan. Ha? Ayan ang butas niya. Ayun. Napakaganda. Stick. May butas yun. Ito kasi may malaking nag-collapse na lupa dito. May nagkulos mo dito? Kaya tinitingnan namin kung magiging kuweba pa ulit ito. Parang parang sinkhole ang dating. Yan ang palalim pa yan. Kulos na niya, oh. Palalim dito sa kabila, ganun din. Eh, naman laki. So inaano namin. Sinkhole. Sinkhole? Oo, Sinkhole sinkhole na na. sinkhole. Kasi nag-collapse na. Oo nga no? So inaano na namin kung magiging ano ba yan. Isang kuweba pa ulit siya lalim. Ulit, oo. Mm. Ayun po, medyo malaki yung collapse. Nag-collapse na, nag-bar down na lupa. Ano pa? Oo, kasi kaya nga ito tinatawag natin interconnected at saka multi-cave story. Mm. Kasi ito minapakan natin, malamang sa ilalim nito, another chamber. Yes, tama. Okay. Yan, katulad yan, di ba, nag-collapse. Discovered. Ibig sabihin, may chamber pa yan sa ilalim. Di ba, bakit bumagsak ang lupa? Ibig sabihin, may bakante pa doon sa ilalim. So, another cave yun. Kaya, ang 100 cave ay multi-cave storage, palapag. Kaya meron tayong capacity dito, dapat 6 people, 6 packs per tour. Kasi baka Maximum na yun. 15 sila, kung 15, dapat divided into 2 group. Luto. tama Para hindi siya ang capacity. baka kasi Hindi siya possible na mabigat. ano yung mag-bar down. Kasi baka mamaya 15 dyan biglang boom! Mas Oh, malaki nasa yung na pala, 15, wala na. Wala na. Ano na. Kasi manipis yung area na alam mo na potongan natin. So hindi pa pala ito na subukang radar? Wala Drone siyang radar? ganon. Wala siyang ganon. Kasi ang tinitingnan natin,
yung klase ng kanyang, parang yung, kumbaga sa tiyan, kabag. Wala Wala. naman eh. Diba? Kasi pag, Yung parang blanco. pag lapat ng paa mo, pag-apak mo, parang mararamdaman mo kung manipis, kung meron siyang awang. Pero kung napag-aralan ito ng siguro nila yung mga pa dito, Siguro chambers sa kung ilalim. dumating pa yung iba natin, yung iba nating mga May radar na nagamit, yung ground radar, kagaya sa pit. yung makabago. Yung Makabagong makabago. equipment. na ginagawa nila. Ayun po, oh. Yan yung ating camel. Camelback. Ito pa ang isa. Camelback cricket. Cricket. Yan yung isa. Ala, oo nga. Bakit tinatawag na cricket, sir? Camelback ang nila pangalan. Tumutunog ba yun, sir? Oo. Camelback cricket. Kasi meron siya, may pantalon. Yung pantalon niya, yung half. May hopper siya. Let's go. Common sa mga cricket, yung hopper niya. Selfie tayo, selfie! Wow! Wow! Huwag muna natin yung mga ilaw natin. Yung paglabas mo. Wow. Sige, ma'am. Dito na tayo. Dito na tayo sa bay. Labas ng 100 caves. Patayin natin mga ilaw natin. Ano lang ang pangalan sir ng ano mo? Jopper the Explorer, sir. Super ano? Apa? Sago ito. Yun, nalibong mo. Kadado ni Sir Joseph. Oh, yung aking partner pala oh. Si Mary Jane. Ayan guys, so sana guys, follow nyo yung vlog ni Sir Joffer. Okay, paalis na tayo dito guys sa may 100 caves. So, ito yung pinaka-exit point niya. You know? Tara guys, baba na tayo. Sa wakas, natapos din natin ikutin ang pinaka-cave dito. So, napakaraming butas talaga. Kaya pala tinawag na 100 caves. So, more than 100 talaga ang mga butas dito sa Pili lang talaga yung ano namin sa store. ang daming kung sa bahay, ang daming pintuan, ang daming lusutan, Daming kwarto. ang daming kwarto. Tapos pala-palapag pa. Tapos yung itaas na yan, 2 bisis ko na dinalahan ng guest. Yan ay 168 meters above sea level. Ayan. Doon naman ang daan sa likod nun, aakyat ka sa mga bato. Salamat sa pag-tour mo sa amin, sir. Actually, obligasyon talaga namin yun, sir. Ibigay kung ano ang pwedeng namin ibigay na para matuwa yung isang bisita o isang guest. Lahat yun pantay-pantay. Foreigner ka man, Pinoy ka man, vlogger ka man o hindi ka man vlogger, ganun lahat. Walang kung sa salitang kanto, walang kampi-kampi. Kami. Lahat pare-parehas. Salamat, sir. Thank you, sir. Okay. Sa sunod natin pagkikita, sir. Ha? Opo. Thank you. Thank you, ma'am. Salamat. So yun guys, pauwi na tayo. Time check, 12:16 PM. So palabas na tayo na dito sa 100 days. Ayun no, napakaganda ng mga formation no. Ito puro ganun din no. Ayan o, may bahay oh. Pansin mo ron. Ayun may bahay oh. Oh. Pero so, ano? Pasyala di kaya? Ha? Ganda ah. Ganda nga. Wala pa rin yun. Oh, maliit. May tubo. May kubo sa taas. At hindi pa dyan nagtatapos ang ating adventure. Sana'y samahan niyo po akong muli sa susunod nating paglalakbay. Sa next episode, bibisitahin natin ang Ugong Rock Adventures. Kung saan, inakyat natin ang kuweba at bumaba sa zipline. Isa sa pinaka-exciting na bahagi ng ating At adventure. dito, magdi-zipline tayo dito. Isa rin ito sa pinakamabilis na zipline sa Palawan na may nakaamanghang tanawin ng mga palayan at limestone hills. Wow! Sarap guys! Pasyalan nyo na ito guys! Ugong Rock Adventure! Wow! Hanggang dito na lang ang ating video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe. At pindutin ang notification bell para updated ka sa bago kong video.